Nagluto nga ako ng vegetables ngayong araw at sinamahan ko na nga rin ng masarap na manong sauce. Namiss ko kasi yung ganto na mabibili lang sa may kanto na tigpipiso. So dahil wala nun dito, kaya gumawa na lang ako. Good morning, love! Taray na good morning siya kahit hapon naman na ng mga oras na to. So yes, hapon na nga nung time na to, siguro mga nasa 4 PM na. So lumabas nga lang ako dito para makalanghap ng sariwang hangin at chinek ko na nga rin yung nilabhan ko kanina kung tuyo na ba. Tapos vinisit ko lang din yung mga tanim ko na parang hindi naman nga lumalaki. Grabe na nga yung pataba na nilagay ko dito pero hindi naman chemical na pampataba kundi yung mga pinagbalatan lang din ng mga prutas at gulay. Pero dahil lang din siguro sa weather at lupa na pinagtaniman ko kaya mabagal talaga yung paglaki nila. Nung nasa labas nga ako kanina ay medyo nalakas na yung hangin. Kaya naman yung mga nauna kong nilabhan kanina ay kinuha ko na nga lahat at isinilong ko na rin yung mga basa pa. Ito nga pala yung walis schedule namin dito sa bahay. Pang Wednesday and Thursday nga kami ni Sen. So ginagawa nga namin ng pagwalis na yan minsan morning, minsan bago matulog. Tapos nakadepende din sa amin kung sino yung free sa mga araw na yon, siya na yung nagwawalis. And then yung paglinis din pala namin dito sa bahay, love, ay may schedule din. So dahil 4 yung kwarto dito sa bahay, per kwarto yung schedule. For example, yung first kwarto ay maglilinis this week. Tapos yung next quarter naman ay maglilinis next week. So tuloy-tuloy lang yun na ganun. Anyways, mabalik tayo dito sa ginagawa ko, love. Ay kung saan-saan na naman kasi tayo napupunta, napapalaya na naman tayo sa topic. Nga pala, kaya ako gagawa ng vegetables ngayon kasi meron pa akong natirang carrots na nag-grater ko na kahapon. Bago pa man yun masira, gagawin ko na nga lang vegetables. Hinaluan ko nga rin pala to ng kaunting cut ng kalabasa. Yung kalabasa na yun, love, ay nakuha ko nga lang din sa free pantry at nung kinuha ko yun ay medyo may sira na nga rin siya. So, inalis ko nga lang yung may part na sira at kumuha lang ako ng kaunti. Ginrater ko nga lang din yung kalabasa para same sila ng size nitong carrots. Nilagyan ko nga rin pala to, love, ng spring onion na pinitas ko lang din dyan sa may tanim ko. Naglagay nga rin pala ako dito ng pampalasa tulad ng asin, paminta at konting magic sarap. Tinaktakan ko na nga rin pala to ng onion powder and garlic powder tapos pinatakan ko lang din ng kaunting sesame oil. At dahil konti na nga lang yung flour na meron ako at nagtira pa nga ako para sa manong sauce na gagawin natin, hinaluan ko na lang to ng rice flour. Tapos gumamit na rin pala ako dito ng measuring spoon para magkaroon naman ng shape yung vegetables natin. Medyo mabasa nga yung paggawa ng mixture natin kaya kapag kayo na yung gagawa, i-manage nyo talaga yung paglagay nyo ng tubig at itlog. Kasi dapat inuna ko yung itlog kanina kaso nauna kong nailagay yung tubig. At nung nailagay ko na nga yung tubig, love, nagdadalawang isip pa nga ako kung lalagyan ko ba ng itlog. Pero dahil kaunti yung flour na nailagay natin, nilagyan ko pa din. So ganun nga lang ang ginawa ko, love, at nag-fry lang ako dito ng paulit-ulit hanggang sa maubos yung ginawa kong mixture. Medyo marami nga rin yung nagawa natin. Siguro kapag nabenta to sa Pinas, makaka 30 pesos tayo. Hala, nalugi pa yan siya. Kulang pa pambili ng harina. Ang isusunod naman nating gawin ngayon ay ang manong sauce. So dito naman sa manong sauce, minix ko na nga yung tirang flour dito sa cold water. Tapos yung ginamit ko na nga lang ding mantika dito para maigisa itong bawang at sibuyas is yung mantika kanina na pinagprituhan natin. Inantay ko nga lang yung maging golden brown bago ko nga nilagay itong flour. And then pagkalagay nga nito, tsaka ko na nilagyan to ng kaunting soy sauce. Lalagyan ko lang din to ng katamtamang sugar, papatakan ng kaunting oyster sauce, and lalagyan ko rin to ng kaunting sili. Mas gusto ko kasi palagi sa sauce or sa kahit anong sausawan is maanghang kasi mahilig nga ako sa spicy. Nilagyan ko na rin to ng kaunting suka kasi ganito yung gusto ko. Kapag nga bumibili ako ng street foods dati sa Pinas, pinaghahalo ko talaga yung suka at sauce. So nung nakuha ko na nga yung tamang consistency ng sauce ko, hinango ko na rin kaagad at isinalin ko lang dito sa baso. Wala nga ako ditong stick kasi hindi naman to Pinas kaya ang ginamit ko na lang is yung chopstick. Tumusok nga ako dyan ng 3 piraso, tsaka ko siya isinawsaw dito sa napakainit nating sauce. Pero syempre, pangunahan ko na kayo, love. Bago ko nga pala to tikman, inaya ko na yung mga kasama ko dito sa bahay. So tara, tikman na natin. Wow! Woo! Woo! Wow! Ang sarap, love. Try nyo na rin.